Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase etong Samsung Galaxy A06 4G. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impressions and unboxing natin dito sa Samsung Galaxy A06 4G. So gumagawa ng ingay itong smartphone na to ngayon dahil sobrang mura lang ino-offer ni Samsung itong A06 4G. At ito pa rin po yung latest and greatest sa A0 series dahil wala pa rin po naman itong successor. At magkano nga muna ba to nung lumabas last? 2024 to lumabas eh. So meron siyang 5,790 for the 4GB 64 at 6,790 for the 4GB 128. Pero ito ang magandang balita. Pag binili nyo to dito sa ating View Products, makukuha nyo lang ng sobrang mura itong A06 4G. Nakuha ko lang to ng 3,000 pesos. Meron pa ako nakikita na 2,800 na lang to pag in-apply yung voucher. So again mga ka-J-Vlog, dyan tayo bibili sa View Products natin. I-click nyo na lang to yung View Products dito para ma-redirect kayo sa sobrang mura at bagsak presyo na Samsung Galaxy A06 4G. So yun, dito sa video na to, syempre bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit nga ba sulit itong i-purchase ngayon 2025 or ito na yung go-to nyo na smartphone ngayon 2025. First reason natin mga J-Vlog, wala nang iba kundi yung display. Ang ganda ng display din nito for a price tag na 2,000 plus or below 3,000 pesos. 6.7 inches, PLS LCD display siya which is okay na yan or acceptable na yan. So ganitong presyo lang natin sa makuha. At yun, HD plus 720p resolution siya. For me, maganda yung display size. So for me, maganda yung screen size na tong smartphone na to, lalo na pag naglalaro kayo or nanonood ng movies. May enjoy nyo rin naman dito sa Samsung Galaxy A06 4G. Pero the sad part dito, and pati sa last year naman din, is naka 60Hz lang to. Biruin mo, ang price tag neto mga ka-J-Vlog is nasa 5,700 or 6,000, di ba, nung last year. Tapos 60Hz. Siguro, ano na lang appreciate na lang natin na sobrang binaba ni Samsung yung presyo neto. Kaya 60Hz, medyo okay na rin naman kahit papaano dito sa Samsung Galaxy A06 4G. Pero again, the minimum na talaga refresh rate na makukuha natin sa lahat ng mga smartphone ngayon 2025 is 90Hz. Kasi ito lumabas last year at wala pa naman tong successor. Malay natin yung A07, ano naman na siya, 90Hz at least. Second reason mga ka-J-Vlog, yung kanyang operating system. So, of course, ito ay na-release last year. Kaya out of the box nun is naka-Android 14 siya. Pero yun, naka-Android 14 pa rin naman to. Check natin kung meron pa siyang software update when it comes sa Android 15. Pero yun, titingnan natin ngayon. Siyempre, ang isang reason natin kung bakit tayo bumibili ng Samsung is yung dahil sa kanilang operating system. So, yun. Good news mga ka-J-Vlog na updated to sa One UI version 7 and Android 15. Biruin mo sobrang murang smartphone, naka Android 15 at One UI version 7 at na-update ko na siya. At good news yan dito sa Samsung Galaxy A06 4G. Again, isang reason bakit tayo bibili ng Samsung devices is yung kanilang OS or yung One UI. For me, ang isang pinagkakatiwalaan kong operating system sa market, focusing Android is One UI talaga. Very, very secured, naka-encrypted, and user-friendly ang One UI. So, may enjoy nyo yan dito sa Samsung Galaxy A06 4G dahil good news, pwede siyang ma-update sa Android 15 at One UI version 7. Third reason mga ka-J-Vlog, yung camera rin for 2,000 to 3,000 pesos. Sulit, okay rin malinaw rin naman in fairness yung camera ng A06 4G. Ayan malinaw siya. So sa full review natin, papakita ko naman sa inyo yung mga camera samples natin. Pero specs wise, 50 megapixel main camera siya at okay rin naman yung ma-offer niya na camera quality, mapa rear or front facing camera. Kaya kung naghahanap kayo ng isang smartphone na mura, tapos maganda rin naman yung mapoproduce ng mga photos, maganda rin i-consider ang A06 4G para sa inyo. Fourth reason mga ka-J-Vlog, battery. Yung battery nito is malaki, 5,000 mAh na removable battery. So pag naglalaro tayo dito or nanonood ng movies, panigurado maganda yung battery performance na ma-offer ng A06 4G. At hindi lang yon, sa kanyang presyo na 2,000 to 3,000 pesos, napakasulit na ma-offer niya na fast charging rate. 25 watt fast charging rate ang ma-offer nito. Sobrang laking advantage yan ng A06 4G
sa mga competitors niya. Usually kasi sa ganitong presyo na 2 to 3,000 pesos, nakakita lang tayo ng 10 watts, 15 watts, parang bihira ang 18 watts sa mga ibang brand. Pero dito kay A06, 25 watts fast charging siya. Kaya yung 5,000 mAh battery capacity nito, full charge lang po ng ilang oras lang. Pero the sad part, dito sa A06 4G, is wala po tong included na charger out of the box. So, ang kasama lang nito is data cable lang na Type-C, yun lang. Pero meron mga minsan pag umorder kayo sa online ay nakakuha kayo ng free charger. Parang ako nakakuha ako ng free charger dito sa A06 4G natin. Kaya sulit din naman siya kahit papaano. Pero meron din mga ibang shop or minsan hindi pangit yung timing, hindi natin nakukuha ng may charger ang mga Samsungs natin. So lahat po ng Samsung products ngayon, mapamura, mapa mid-range, mapa flagship ay wala na pong charger out of the box. Slim box na lang po sila. At nakakatawa na ginagawa na lang nilang freebie sa mga promo ang charger na dapat talaga kasama yan sa smartphone, di ba? So yun, kung swerte kayo makakuha kayo ng charger nito, okay na okay. Pero kung wala, meron din naman tayong mga marerecommend na mga charger like Q-Green and Anker. At ang pinaka last reason mga ka-J-Vlog, form factor and durability. Pag Samsung, kilala yan pagdating sa durability ng mga smartphone sila. Samsung ang isang brand sa akin na pinagkakatiwalaan ko sa durability. Matibay talaga ang Samsung, legit yan. At nagustuhan ko yung overall form factor nitong A06 4G dahil na-adapt niya yung ganitong form factor ng A55. Yung merong uka dito sa gilid. Pag naglalaro kayo, siguro para may finger rest kayo dito. At sa hawak pa lang nito, mapapansin yung very durable na itong A06 4G. At maganda rin naman kahit papaano yung design niya. Very identical din sa A06 5G. Kaya pag gagamit kayo ng 4G or 5G nito, mahirap i-distinguish yung dalawang smartphone na yan kasi pareho sila ng design. Even the A16 4G and the A16 5G is very identical din sa design. At yun, okay na okay naman. Very minimalist yung design ng A06 4G para sa akin. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating 5 reason why you should purchase the A06 4G ngayon 2025. And yung 2 Plus natin na sinasabi kong presyo is yung 4GB, 64GB na storage nito. Yung 4GB 128 siguro nasa 4 to 5,000 pesos. Ito lang po yung nakasale yung 4GB, 64GB nila. Pero ang tanong, Lods, enough ba yung 64GB? For casual things, yes, enough pa naman yan. Expandable naman ng storage niya via micro SD card. Kaya pag magtitake kayo ng photos, mag-store kayo ng mga data, files, doon na lang nyo gamitin sa micro SD card nyo. At nilagyan ko to ng micro SD card na 512GB at gumana naman siya surprisingly. Yun, pwede nyo naman tong expand yung kanyang storage via micro SD card. Pero again, pag mag-install kayo ng mga apps, update ng OS, kailangan talaga internal storage po ang gagamitin nyo. Kaya kung gagamitin nyo to for gaming, which is okay rin naman yung chipset niya for his price tag na MediaTek Helio G85, siguro makakalagay kayo dito ng game ng 2. Tapos yung mga hindi pa heavy yun, like ML at Honor of Kings. Huwag nyo nang da-download ang full resources ng COD dito dahil puno agad ito. So again mga ka-J-Vlog, hanggang mura pa tong A06 5G, definitely maganda siyang i-recommend. And hopefully, yung sinabi kong reasons, makatulong po sa inyo sa pagbili nyo dito sa A06 4G at abangan nyo lang po yung full review game test natin dito sa device ito.